Ayun, napili ko siya as weakest. And then yun, nagtaniman ng sama ng loob. As someone po na sobrang insecure po ako sa sarili ko. Hindi lang pala ako puro pa-cute. May talent din ako, no? Sorry. Welcome to EFG, where Everything is fun and good. in today's video, we will be sharing our journey on how we became BB girls. So, ayun, I'm Ayumi Takezawa. I'm 23 years old. I'm Brazilian, Japanese, Filipino, Spanish. Hi, I am Gigi. I'm one of the members of BB Girls. I'm a passionate singer and dancer. Hello po sa inyong lahat. Ako po si Frashi Gabud Arda, 21 years old. And part po ako ng isang grupo, which is the BB Girls. So, BB Girl is a multi-talented girl group from Pi Channel. And Madalas din kaming gumagawa ng mga online content. Ganun po yung BB Girls. Kasi mostly po kayo ay mga millennials, mahilig na sa mga online content, ganun. Sumasabay na po kami sa mga trend ngayon sa TikTok, ganun. we start by 18 candidates. And nagtapos po siya by 5 official members. BB Girl is about women empowerment and also di lang kami basta sumasayaw, kumakanta din kami, nagra-rap, nag-train na rin kami sa hosting. We went through a lot of challenges. I think 12 weeks equals to 12 challenges din. So every week marami kaming challenges pinagdaanan, like dancing, iba't ibang kinds of dancing, singing, rapping, hosting. So, simula bata po ako, pangarap ko po talagang maging singer, maging performer, mag-perform sa harap ng maraming tao. So, hindi ko po talaga pangarap maging dancer. Yung ibang tao lang po yung nakakita na, kaya mo palang magsayaw. Pero yung pinakang dream ko po talaga is kumanta. Nako, noon po, I've always had a dream po talaga to become an actress and a professional dancer. Sa totoo lang po, yung mom ko po kasi is actress siya before. Na-stop lang kasi nga na buntis po siya. Ako po yung nagpatuloy sa pangarap niya na maging isang artista. At yun po, parang unti-unti ko na po siyang maabot. Kaya sana maging successful din. Nung bata-bata pa ako, dream ko po talaga maging performer. Sinasabi ko kay mama, gusto ko talaga mag-perform, gusto ko sumayaw. So, gusto kong mag-dance workshop. And of course, pag sa school din, sumasali din ako mga dance competitions. No high school ako. No elementary naman, sumali din ako mga festival dances. Every fiesta sa probinsya namin, sumasali ako lagi. Before po ako maging BB Girl, I'm a college student. I'm taking Technology and Livelihood Education, major in Home Economics at Philippine Normal University, South Luzon. So, nag-stop lang po ako. Actually, hindi siya stop. Nag-apply lang po ako sa leave of absence nung nag-start po akong mag-compete sa BB Girls. My life before BB Girl was, I was a student, tourism student. Sakto kasi, pagka-enter ko BB Girls, kaka-graduate ko lang din. Ngayon kasi more on, nasa city na ako, city girl na ako. Before, sobrang probinsyana ako dati, tsaka di ako lumalabas ng bahay. Only child din ako, so ayun, strict ang parents. Dati, di ko iniisip yung mga consequence o mga image ko sa ibang tao. Ngayon, kailangan ka maging conscious sa bawat galaw mo dahil yun nga, may mga tao may nagsasabi ng negative thoughts about you. Before po ng BB Girls, nagla-live selling po ako. Food like gulaman, siomai, tempura, ganun. Hanggang lumago po yung pera ko. Hanggang nagtitinda na po ako ng mga damit. Kasi pandemic po nun eh. And kailangan ko din matustusan yung pangangailangan ng mga kapatid ko. Until, shoot lang ako ng video sa TikTok. Mahilig po kasi ako sa mga sexy content, mga sayaw, ganyan. And then nag-viral po siya. Hanggang nakilala po ako. May nagme-message na po sa akin ng iba't ibang mga agency, ganyan. Na ito, mag-artista ka, ganyan, ganyan, ganyan. Kailangan ko pang gumawa ng iba't ibang content kasi parang dun po ako nabubuhay. Dun po ako kumikita para sa mga kapatid ko. Yung mom ko po kasi parang nasa province siya. And since quarantine yun, so ang hirap kasi may mga border, ganun. So yung hirap namin magkita sa isa't isa kasi nandun po yung bahay ng stepdad ko. Habang nasa amin po ako, yung mom ko nasa province, sa car. Yung mga kapatid ko po kasi parang ang hirap kasi kailangan mo, wow, parang, syempre parang gusto mo din parang mabigyan yung pangangailangan nila. Syempre yung ate ko din nag-online class and then ang hirap kasi pandemic nun, ang hirap maghanap buhay, magtinda kasi walang tao, paano ka bibenta. Then yung mama ko malayo pa, walang work. So kailangan kong dumiskarte para sa family ko, sa mura kong edad.
para lang maging masaya sila. Kasi wala akong ibang ano eh. Para lang maging masaya yung family ko, para matustusan yung pangangailangan nila, electricity, grocery. So, pandemic yun, ang hirap. Kailangan mo talaga ng kumita ng pera. Before po ako mag-BB Girls, actually, probinsyana po talaga ako. I'm from Quezon Province. And hindi po talaga ako napapadpad sa Manila. Maliban na lang po kung may bakasyon or may dadalawin. Bago po ako sumali sa BB Girls, siguro mga less than 5 pa lang po akong nakarating sa Manila. Nung nagsabi po ako na mag-apply po ako ng leave of absence, yung reaction po talaga ni mama ko is supportive po talaga sila. As in 100% po. Ako lang po talaga yung hesitant and hindi po sure sa gagawin ko kasi nangihinayang po ako sa school ko and may mini-maintain din po akong grades kasi kapag nag-lowa po, technically drop out na po ako. Pero ayun nga po. Sabi nga po niya, nandyan lang po yung pag-aaral and this is once in a lifetime opportunity and kailangan ko siyang i-grab since nandito naman na sila na yung lumalapit, ganyan. So, ayun. Pinagpatuloy ko na lang po yung pangarap, yung gusto kong mayari kasi pangarap ko rin naman po to. Actually po, nag-start po ako sa PGT, Pilipinas Got Talent, Season 6. Nakilala po ako doon ni Sir Luis Yu. So, yung BB Girls ko po kasi ang pagkakaalam ko before, parang siyang sex bomb before. Dream ko din na maging isang, kagaya po kay, yung kay Willie Revillame, yung mga dancers niya. So, nag-audition po ako kasi akala ko po ganun. Parang di ko po kasi naintindihan yung Tagalog kasi Bisaya po ko. So, kaya oo lang po talaga ako. Basta nakaka-benefit po sa akin. Pinapa-audition po ako sa BB Girls. Ayun po, trinay ko. Sinuport ko po yung sarili ko, yung mga kinikita ko sa pagbibenta, pagtitiktok, pagpropromote, ganun. Ginagamit ko po yung mga inipon ko para lang makapunta dito sa Manila and mag-audition at para makamit yung pangarap ko. Ang pinakauna ko po talagang sinalihan is yung The Voice Kids Season 2, way back 2015. Pero hanggang second screening lang po ako, hindi na po ako nakarating. Yung next na po nun is ito na pong BB Girls. Meron po kasi akong pinagsistreaman, like nagla-livestream po ako, kumakanta po ako doon. And there, na-discover po ako ng manager ko ni Miss Manel. And in-offer niya po ako ng exclusive contract para po maging part po ng agency niya. Parang ako, okay naman po sa akin and willing naman po ako mag-travel sa Manila kung may mga big auditions lang po. Like yung mga ganun po. Nagtahanan, The Voice, or ganyan. Or yung ganito po. So yun, pinasok niya po ako, pinagpasa niya po ako ng mga requirements kung ano po yung dapat ipasa. Like audition video. Pagkapasa ko lang po talaga, umaayaw na po talaga ako. Like nagtatalo po kami na, hala, Miss Manil, ayoko na po, hindi po ako magsasayaw. Hanggang sa pinatawag na po kami and pinano na po yung final callback and kasama po ako. So, nag-start ang journey ko nung nag-model ako. And then, nakilala ko ng handler, tapos kinuha ko for fashion shows. And then, nagkaroon ako maraming friends na model na nag-workshop sa Star Magic. Tapos, sila mama, gustong-gusto nila gawing artista. So, pinasok nila sa Star Magic workshops. Tapos, doon ko nakilala manager ko ngayon, si Sir K. Ayun, nagkaroon ng audition sa mga girl group. Pinapasali na ako ni Sir K. So, nakita nila yung potential ko na pwede ako mapunta sa girl group. Yun, nagkaroon ng opportunity na may audition sa BB Girls. Ayun, nag-audition ako, din natanggap ako. Part na po ako ng group, marami pong nagiging challenges pa rin po. Yung expectations po from the program kasi everyday po kailangan namin pakita na deserve po namin na kinuha po kami ng show after ng isang show. So parang kailangan po namin everyday na ipakita na deserve niya yan. To be honest po, nawawala na po ako ng pag-asa nun kasi mga first to second week po is lagi po akong weakest. Meron po kasi doon na i-vote ka na weakest ka, pag nasa bottom ka, ikaw yung pagpipilian na ma-eliminate. Parang binovote po nila ako na weakest, pero after po nun, nagsunod-sunod po yung highest, nag-top 1, ganyan-ganyan. Kasi po, feeling ko hindi ko po kasi napakita yung strength ko nung mga unang weeks kasi hindi ko pa po alam kung paano po siya ilalabas. Hinayaan ko na po na ilabas kung ano yung kaya kong gawin. Ayun, nagbunga naman po siya hanggang sa makarating po sa top 4. Meron po talagang specific instance na nagpabago po nung kung paano po ako makitungo sa iba and kung paano ko po i-present yung sarili ko. Kasi one time, meron pong ka-BB girl ko na nag-vote sa akin as weakest and ang yung reason po niya is nakikita niya po ako na hindi po ako confident, na dinadown ko po yung sarili ko. Parang kumatok sa akin na, hala, nakikita nila yung ganyan-ganyan. So parang gusto ko pong ipakita na hindi lang ako hanggang doon. May kaya pa pong ipakita. Kailangan ko lang ng time, pero wala pong time doon. So kailangan ko nang mag-step up. Nung time na po yun, nilabas ko na po talaga and hinayaan ko na lang po. And may mga tao po talagang naniwala sa akin. Like, hala, naiiyak ako! Sorry po. Hala. Hala!
Sorry po. Kala ko ba ito? Ayun. Hello? Ano si Ma? Malaking tulong po yung mga nasa likod po ng camera nung nagko-compete ako kasi as someone po na sobrang insecure sa sarili. Sobrang insecure po ako sa sarili ko. Sila po yung nag-lift up sa akin na sinabi, nandyan ka na eh. Ang daming naniniwala sa'yo, ganyan. Basta ang dami po nilang sinasabi na sobrang tumatak po sa akin hanggang ngayon. Hanggang ngayon dinadala ko po siya. Sorry po. Roar. So, napagdaanan ko while in the competition, sobrang mahirap. Kasi marami akong napuntang parang issues. Buti na lang, si Mama lagi kong kasama. Kasi kahit nandito ako sa Quezon City, si Mama pa rin kasama ko. Ayun, meron akong parang emotional diary ko si Mama. Siya din yung taga-advise ko, Mama, bakit ganito? Ano gagawin ko? Ano ba dapat kong gawin? Nag-start po kasi sa parang task namin na pipili kami strongest and weakest. And ako, di ko kaya mag-sugarcoat. Ako, nagsasabi ako lagi ng totoo. At saka yung kung ano yung nakikita ko ba, hindi yung parang, hindi close ko to, friend ko to, ayoko to piliin. Hindi. Nangyari, pinili ko yung kasama ko sa agency din. Ayun, napili ko siya as weakest kasi, ayun nga, kasi yun yung nakita ko. Ang dami namin, 18, imagine mo 18. Parang naghalap ka ng loophole, which is siya yung nakita ko. And then yun, nagtaniman ng sama ng loob. Pero okay na po kami ngayon. Sobrang happy namin. And ayun, lagi ko siyang kasama sa mga projects din namin. Sa pag-audition ko po ng BB Girls, ang mga challenges po na na-experience, na-encounter ko, sobrang dami po. So from Cebu po, lumipad po ako papunta dito sa Manila. Naho-homesick po ako every time na iniisip ko yung family ko. Gusto kong umuwi pero hindi kasi kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong abutin yung pangarap mo para din sa magandang kinabukasan ng family mo. So, ayun, ang hirap lang. Ang ginagawa ko na lang po is, dinadaanan ko na lang po siya sa nanonood ng i-drama. Para malilimutan ko. Pero tumatawag naman din po ako sa kanila para din mababawasan din yung lungkot na nararamdaman ko sa family ko. Ayun. Ngayong BB Girls na po ako, hindi man po ganun ka-massive yung naging changes sa buhay ko. Meron pa rin naman pong nagbago. Like yung sa schedules po, ganyan, medyo hectic na. Meron pong mga times na natutuwa po ako kasi kahit hindi po ganun kalaki yung name ng BB Girls, meron pong mga 1, 2, 3 fans po na nagpapapicture, kaya po nagko-comment na ang galing ng BB Girls, ganyan-ganyan. So kahit yun lang po nakakatuwa kasi hindi naman po araw-araw makakakuha ka ng compliment na ganun. When it comes to friends po, nadagdagan po talaga yung friends ko kasi syempre yung mga kaibigan po naiwan ko po sa Quezon. So nagkaroon po ako ng maraming kaibigan dito. Nakakatuwa po kasi hindi lang po sila yung mga same age ko. Madalas sila po yung mga prod, yung mga staff po sa studio. Sila na po yung mga nakakabiruan ko, ganyan-ganyan. So nakakatuwa po na may nabubuo pong family inside po dun sa show po namin. Ayun po. Ang changes po sa buhay ko nung naging BB Girls na ako, isa po dun yung mga bashers. Since mahilig po ako sa mga sexy content, so ang dami po talagang mga bashers talaga. Di po talaga maiiwasan yun. And ngayon, parang nakikita na po nila na may talent talaga ako. Na parang naipakita ko po sa kanila yung mga kakayahan ko. Ngayon po, iniidolo na po nila ako na mali pala yung inaakala nila. Na hindi lang pala ako puro pa-cute. Pero may talent din ako, no? Sorry. Ayun. Parang... Sorry po. Hindi ko na kailangan i-explain pa sa kanila na may talent ako. Kusang parang nakikita na po nila na, ay, may talent pala siya. Ayan, hindi pala siya puro sexy-sexy lang. Hindi lang siya puro pa-cute lang. Ayun po. Isa po yun, yung mga bashers. Kaya, hi sa inyo. So after manalo sa show na Baby Girl, nakapagtulong ako sa family ko, sa lola ko, sa mga basic needs. Kahit dati sobrang hirap na hirap. Ngayon, medyo lumuluwag na yung buhay namin. Siguro ang struggle, kahit ngayon nasa Baby Girl group kami, ay di maiiwasan talaga yung personal issues against each other. Alam mo yung araw-araw, parang kapatid, away, mga ganon, mga minor issues lang. And ako, only child ako, so di ako sanay na may nakapaligid sa akin maraming tao. Sanay ako lagi mag-isa lang. Kailangan ko mag-isip para sa group, hindi para sa sarili ko. Yung struggle po namin as BB Girls,
Alam naman po natin na walang perpektong tao, walang perpektong grupo. May mga tao din na parang nag-i-expect sa grupo namin na pag nakikita ka nila, dapat sobrang galing mo na, yung parang mala. International na mga grupo, ganon. Pero naniniwala naman po ako na learning is a process eh. Hindi naman talaga na gano'n na kami kagaling. Pinagtatrabahuan talaga namin yan. Nagtitrain talaga kami para talaga maipakita sa inyo yung BB Girls talaga na paibansang girl group ng Pi Channel. Pinakang dream ko po talaga, for myself po muna, is maging, kahit hindi man po maging kilalang artist, basta makapag-perform po sa marami pong tao. Yung, alam niyo po, yung magba-vibe sila, jump, ganyan, and parang ilalabas ko lang po yung kaya ko pong gawin, kakanta, ganyan. Sa sarili ko lang naman, gusto ko maging isang successful businesswoman. Gusto kong mag-stop na mag-work yung mom ko. Para, wala na, chill na lang siya. Ako lang yung magtatrabaho. And then, at sa grupo ko naman, ang dream ko talaga ay sana makilala yung BB Girls sa lahat ng mga tao. Para pakita nila yung journey, ma-inspire sila sa mga ginagawa namin. At makita din nila na hindi ganun kadali mangarap. May struggle and challenges talaga. Ayun, wala na ako masabi na emotional lang. Thank you for watching Just Sharing featuring BB Girls here on EFG. Like this video and subscribe to this channel For more fun and good vibes content. Huwag niyo pong kalimutan panoorin ng BB Girls every Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. sa You're the Boss sa Pi Channel. And also guys, don't forget to follow us sa mga socials namin, BB Girls. Ayun. Bye!